What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is July 26, 2025 and kamusta kayo guys? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan, no? And kung meron mang mga medyo minamalas, yung mga nasalanta, nabaha, nasiraan ng gamit, hayaan nyo na yan, malalagpasan din natin yan. Ang importante is buhay tayo because we only have one life to live. Kaya kung mga material na bagay man lang yung mga nawala sa atin, no, hayaan nyo nakikitain or makukuha lang din ulit natin yan. No? Ang importante, buhay, safe tayo. And so, ayun na, mag-update na tayo. We are now looking sa graph ng PSEI ngayon and wala, sideways talaga siya. Hindi ko alam kung anytime soon magkakaroon talaga to ng breakout dito sa resistance niya kasi akala ko dito na mangyayari kaya yaman na. Anyway, hindi naman tayo nakabase sa PSEI, no? Meron naman tayong kanya-kanyang portfolio. And ang nakakalungkot lang kasi Philippine Index to minsan may mga investor na dito nagbe-base pag makita nila yung Philippine Stock Exchange Index is medyo sideways or hindi maganda yung tinatakbo is nawawala na agad sila ng kumpiyansa, no? Kasi parang ito yung representative natin as a whole country, no? As our own stocks, no? Kung makita nilang pababa parang nawawala na sila ng gana. And so, yun, punta na lang tayo dun sa Excel file natin. Honestly, parang tinatamad sana akong maggawa ng video ngayon kasi honestly, parang halos wala namang malaking pagbabago mula dun sa huli kong ginawang video, yun sa 100,000. No? Medyo nagkaroon lang ng swing, which is yun sa top line, syempre. Medyo bumaba na siya, no? Medyo mataas kasi siya nung last time na update natin So, ayun, nandito na tayo sa week number 92 which consists of July 21, 2025 hanggang July 25, 2025. 25 pala. So, money invested, wala. Kasi, babawasan na pala natin to. Kasi nakasweldo na tayo. Gawin na lang natin. Ba tayo Naku, hindi pala ito yung editable ko na na Excel. Pero yaman na, edit na lang natin. So, nabawasan na ito ng 3,000. Kasi ganun lang ginagawa ko Parang 3,000 lang ako sa ika-25 ng month and then 6,000 ako dun sa ika-10 ng month, no? So, total ng investment ko kada buwan is 9,000 talaga. Ayun, so ayun yung pupunuin pa natin, no, yung 30,500 and magiging 27,500 na lang to. So, dividend receive, wala naman tayo na-receive na dividend ngayon. Stocks that we bought, wala rin, syempre. Stocks that we sold, wala. And market value, we had total market value of 423,555.75 na and unrealized gain of 56,840.02. So, total dividends is 19,952.10. Malapit na siya mag 20,000. And next is yung total gains, which is yung kabuuan ng gain natin, no? Kasama dito yung dividend, capital gain, unrealized gain, yung profit na take na natin, no? So, basically, yung pag-compute ko nito is yung total invested money minus dun sa yung market value minus dun sa total invested money, no? So, yun na yung naipalago mo na pera, no? Kung ano yung difference nila yan. And para sa atin, it is yung 102,970.75 and we have a total percentage growth of 24.31%. Ito ay sa loob ng 1 year and 9 months. Na wala pa tayong 2 years. And total invested money is 320,585. And dividends given
LTG lang yung pinakahuli, no? And expected natin is GT Cup. And ngayon July pala kinumpute ko yung total dividends ko for next year kung sakaling hindi na ako magdadagdag, which is likely hindi naman mangyayari, if ever lang, no? So kung titigil tayo ng July, mayroon tayong total dividends for the month of 2020 for the year 2026, that is 24,350. So, calculator lang. Tingnan natin kung magkano yung monthly niya. 0.05 divided by 12. So, ayun, meron na tayong 2,000 per month, diba? Hindi na masama, may extra tayong 2,000 pesos kada buwan. That is through dividend alone. No? Siyempre, hindi kasama doon yung mga active trading natin, diba? May paminsan-minsan may ganun tayo eh. And buy dates, wala. And punta na tayo dun sa comparison ng portfolio. So, pinakahuli nating update is July 11, 2025 and today is July 26, 2025. That pala July 25 to. Kasi kahapon bukas yung market. So, A-REIT, ang dami ko na palang nabenta dito. Na actually, na-explain ko na to nung last video ko na kung bakit ko nabenta yung mga wala na dito ngayon na company na. Punta na lang kayo dun sa last video kung curious kayo. So, ayun, A-REIT 41.05, naging 42 na siya. Grabe ang taas na pala nung A-REIT, no? Kasi actually gusto kong bumili talaga ngayon ng A-REIT kung may pang-invest lang ako. Kaya lang ang dami na nating utang. Siguro pwede pag nag-take profit na tayo sa top line, no? Pero hindi ko alam, parang ayoko pa mag-take profit dito kasi napag-take profit na ako dito ng 20,000 something eh. So ito pangalawang pangalawang pasok ko na ulit sa top line to eh. Na kumita naman tayo ng another 21,000, no? Actually nasa 30,000 nga to nung nakaraan eh, kaya lang ayun, medyo bumababa na yung top line. Pero ewan ko, baka hindi ko pa naman ibenta tong top line, pero ayoko magsalita ng tapos. Ayan, so ATI tumas din to eh. Ayun, mula 25.8 naging 27.05. Costco mula 7 naging 7.11. Puro pataas siya, no? So far. And Citicorp mula 3.65 naging 3.69. DMCI mula 10.78 and bumaba DMCI naging 10.62. And PhilREIT mula 3.32 naging 3.46 na siya. Ayan, gumaganda na yung PhilInvest REIT. And Globe, nabenta ko na yung Globe. ICT, nabenta na. GT Cap, mula 659.5 naging 639 na lang siya. Medyo bumaba pala GT Cap. Keeper mula 2.63 naging 2.53. Medyo bumaba rin Keeper. LTG 13.2 naging 13.16. Bumaba rin. Metrobank 73.05 naging 73.1, konting-konti lang tinaas. Mega World mula 2.06 naging 2.02 and PPC mula 12 naging 12.18. Ayun, nasa na 7,000 na yung capital gains natin sa PPC. And RFM mula 4.18 naging 4.17, konting baba. Semirara 32.65 naging 33.3, yun, tumaas na, magpa-positive na tayo sa Semirara. And top line, itong top line dito sa July 11 na benta ko na to totally, as in lahat. So ayun, nasa 20,000 yung kinita ko. And itong top line na nakikita nyo ngayon is ano na to, pangalawang entry ko na to. No? Kung gusto nyo makita yung entry ko, panoorin nyo yung last video ko. And ayun, doon yung makikita yung kung saan ako bumili, saan ako nagbenta, and so on. So, mula 409,392 naging 423,555 na siya, no? Actually, wala akong meron ba? Nag-cash in ba tayo doon? Wala, July 11? Wala na. Hindi na tayo nag-cash in nun. Hindi, nag-cash in tayo 8.5. So, ayun, 8.5 pala cash in natin nun. And so, with that, very, very quick update lang dun sa portfolio natin. And yun lang, maraming salamat. Stay safe, stay dry. JP out.